Then number 2, nakasangkapan na ginagamit ng Diyos para sa ating pagbabago ay God uses temptation to teach us to obey. Hahayaan ng Diyos ang temptation para matuto tayong sumunod. Tandaan natin na hindi ang Diyos ang nanunukso, o hindi maaaring hindi niya ito pigilan upang turuan tayo. Sabi sa Santiago 1:13, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Tandaan natin na ang tukso ay hindi kasalanan. Kahit ang Panginoong Yesus ay tinukso pero hindi siya nagkasala. Sabi sa Hebreo 4:15, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Tandaan natin na magkaiba ang lustful thoughts at delighting in lustful thoughts. Ano ibig sabihin? Halimbawa, hindi ko kayang pigilan ng mga malalaswang thoughts na pumapasok sa isip ko. Pero pwede ko itong i-reject. Hindi i-entertain at namnamin. Hindi ito kasalanan. Sa kabaligtaran naman, ay kung natutuwa ka sa iniisip mo at gustong-gusto mo itong paglaruin at planuhin, ay ito yung kasalanan. Na-realize ko na maraming papasok sa isip natin na talaga namang hindi nakakalugod sa Diyos. Minsan magugulat ka na lang na sobrang pangit ng iniisip mo. Natatanong mo tuloy, grabe, saan galing yung thoughts na yon? Nangyari ba sa iyo yun? Na-realize ko na meron at meron talagang papasok sa isip natin na hindi naman natin pinaplano o gusto. At ang mga ito ay hindi kasalanan kung hindi mo naman ito tatanggapin at pagpaplanuhang gawin. Tandaan natin ito. Kapag nire-reject mo ang mga bad, immoral, hatred at iba pang maling thoughts, ay paraan ito ng Diyos para ka lumakas morally at spiritually. Now, imagine mo ito. Kung walang tukso sa mundo, ay kailangan pa ba natin ang obedience sa Diyos? Syempre, hindi na. Kasi malamang puro tama ang gagawin nating desisyon. Walang ka-effort, gagawa ka ng tama. Pero dahil sa may temptation, ay mamili ka ngayon. Gagawin ko ba ang tama o hindi? Susunod ba ako sa Diyos o hindi? Hahayaan ng Diyos na magkaroon ka ng choice na gawin ang isang bagay na salungat sa karakter ng Panginoong Yesus. Gaya ng pagmamahal, pagtsatsaga, katapatan, at pagpipigil sa sarili. At kapag pinipili mo na gawin yung mga Christ-like character, ay pinapaunlad mo ang sarili mong ugali at pagsunod. Kaya kaibigan, ito yung tandaan natin. Napaka-crucial na kailangan mo laging piliin ang tama. Moment by moment, minu-minuto, oras-oras, maghapon. Bakit? Kasi yung mayat maya mong pagsunod ay ang magpapalakas sa'yo. Ang karakter natin ay parang muscle. Kailangan itong ma-stretch. Halimbawa, hindi ma-develop ang iyong integrity kapag nag-e-exam ka, pag may nagbabantay sa iyong instructor. Tama ba? Kasi wala kang chance na mandaya. Kaya lang, hindi ma-stretch ang iyong integrity. Pero, ma-stretch ang iyong integrity kapag walang nagbabantay sa iyo at meron kang chance na mandaya. Tama ba? Ganon din sa trabaho. Kapag walang nagbabantay sa iyo, ay ma-stretch din ang iyong honesty at hard work. Paano? Kapag mas pinipili mo na magtrabaho lang ng mabuti maghapon, hindi mo hinahayaan na matempt ka sa cellphone. Hindi mo hinahayaan na masayang ang oras sa pakikipagkwentuhan. Hindi mo hinahayaan na maging example ka ng pagpasok ng late o pag-absent. Hindi mo hinahayaan na manalo ang temptation sa iyo na pabayaan mo ang iyong trabaho. Kaya nga, every time na natututo kang pumili ng tama, ay natututo kang sumunod sa Diyos. At mas nagiging katulad ka ng Panginoong Yesus. Now, tandaan natin na hindi darating yung time na wala ng temptation. Kung hindi, kasama natin ito palagi sa buhay. Pero, makakaasa ka naman na hindi ka hahayaan ng Diyos sa isang tukso na hindi mo kayang labanan. Makakaasa ka din na tutulungan ka niya mapagtagumpayan ito. Sabi sa unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito.